Sa isang maliit na baryo sa Nueva Ecija, may isang lumang sementeryo na halos hindi na dinadalaw. Madilim, luma, at puno ng malalaking puno ng akasya. Sinasabing may mga kaluluwang hindi matahimik doon dahil karamihan sa mga inilibing ay hindi nakapagpaalam ng maayos sa kanilang mga mahal sa buhay. Isang gabi, nagkayayaan ang tatlong magkakaibigan, sina Rico, Paulo, at Nestor, na dumaan sa sementeryo. Hindi dahil sa katapangan, kundi dahil sa pusta. Ang hamon, sino ang makakapasok at makakaupo sa gitna ng sementeryo nang hindi tatakbo. Habang naglalakad sila, malamig ang simoy ng hangin at tila sumasabay sa kanilang paghinga ang alon ng mga dahon ng puno. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng mga kuliglag. Dumating sila sa puntod ng isang matandang babae na kamakailan lamang inilibing. Kilala ito sa baryo bilang si Aling Minda, isang manghihilot na sinasabing may kaalaman din sa itim na mahika. "Dito na tayo umupo," biro ni Paulo, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit biglang nagbago ang kanilang mga mukha nang marinig nila ang mahina ngunit malinaw na tunog ng pagkaluskos mula sa ilalim ng lupa. At kasunod noon, isang malamig na hangin ang dumaan, halos maputol ang kanilang hininga. Unti-unti, gumalaw ang lupa sa ibabaw ng puntod. Nagpatinginan sila, ngunit wala ni isa ang gustong umamin na natatakot. Hanggang sa may lumitaw na mapatla at dagwang kamay na unti-unting hamukay palabas mula sa ilalim ng lupa. "Diyos ko!" bulong ni Nestor, nanginginig na. Dahan-dahan, bumangon ang bangkay ni Aling Minda, mabaho, duguan, at muling naglalakad. Ang kanyang mga matay mapupula at tila bagalit na galit. "Bakit? Bakit niyo ako ginising?" Ang garalgal niyang tinig. Nagunahan sa pagtakbo ang tatlo, ngunit kahit saan sila lumiko, tila ba naroon pa rin si Aling Minda, sumusunod, mabagal ngunit tiyak. Sabi ng mga matatanda, kapag ang isang patay ay bumangon, hindi ito titigil hanggat hindi niya nadadala ang kaluluwa ng nakakita sa kanyang pagkabuhay. Kinabukasan, natagpuan ang tatlo, nakahandusay sa gilid ng sementeryo. Buhay sila, ngunit wala ni isa ang nagsalita mula noon. Ang kanilang mga matay laging nakatingin sa kawalan, at gabi-gabi, naririnig ng mga kapitbahay ang mahihinang bulong mula sa kanilang mga bibig. Mas mahigit, huwag niyo siyang gigisingan, huwag niyo siyang gigisingan. At sa sementeryo, ang puntod ni Aling Minda ay muling natabunan, parang walang nangyari.